Ang umagang iyon sa Quiapo, Maynila, ay malagkit at mabigat pa rin matapos ang magdamag na buhos ng ulan. Ang amoy ng basang aspalto ay humahalo sa singaw ng mga basurang nagkapatong-patong sa gilid ng kalsada, kasama ang nakakatakam na aroma ng nilulutong goto at pansit mula sa mga karinderya. Sa gitna ng gulo at ingay, sa pagitan ng mga nag-uumpukang plastik at karton, isang dalagang payat ang abala sa pag-ipon ng mga bote ng mineral water. Ang pangalan niya ay Maya, 22 taong gulang. Maliit ang kanyang katawan ngunit bakas ang tibay sa bawat galaw. Ang balat niyang kayumanggi ay laging nababalot ng alikabok at pawis, ngunit hindi nito maitago ang ganda ng kanyang mga mata na tila may sariling kwento. Ang sako sa kanyang likod ay halos kasing laki na niya, puno ng mga kalakal na magiging pera sa pagtatapos ng araw. Mabilis ang kanyang paglakad, sanay na sa mga mapanuring tingi ng mga taong dumadaan, mga tinging puno ng pandidiri. Paminsan-minsan, isang maliit na ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi kapag nakikita niya ang mga batang lansangan sa eskinita na kilala siya. Ate Maya, umaga po, sigaw ng isang batang lalaki habang kumakaway. Magandang umaga, Kiko. Mag-aral kang mabuti, ha? Huwag kang tatamad-tamad, sagot niya ng may ngiti. Kahit hinihingal, hindi niya alam na ang araw na iyon ay babago sa takbo ng buong buhay niya. Sa isang abalang kanto malapit sa palengke ng Quiapo, sa ilalim ng Quezon Bridge, ilang pulis ang nagsasagawa ng checkpoint. Abala sila sa paghila sa gilid ng mga motorsiklo at tricycle na dumadaan. Kabilang sa kanila si Sargento Ricardo Rico Vargas, isang pulis na kilala sa pagiging mainitin ang ulo at suplado. Laging nakakunot ang kanyang noo at matatalas ang kanyang mga salita. Maraming trooper ng jeep at tricycle driver ang lihim na nagagalit sa kanya dahil sa kanyang aroganting asal. Dumaan si Maya malapit sa kanila, tulak-tulak ang kanyang maliit at maingay na kariton. Ang bawat langit-ngit nito ay tila sumasalamin sa pagod ng may-ari. Ang tanging gusto niya ay mabilis na malagpasan ang checkpoint, ngunit iba ang plano ng tadhana. Isa sa mga bote sa kanyang kariton ang nalaglag sa kalsada. Nagmamadali itong pinulot ni Maya, ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, bahagyang sumagi ang kanyang kariton sa binti ni Sargento Vargas. Hoy, bulag ka ba? Sigaw ni Vargas, kasabay ng matalim na titig. Nagulat si Maya at dali-daling yumuko. Paumanhin po, tay. Hindi ko po sinasadya. Nalaglag po kasi yung bote, pabulong niyang sabi. Puro kayo dahilan. Mga pulubi kayong salot sa daan, putol ni Vargas sa malakas na boses. Ang ilang taong dumadaan ay nagsimulang huminto at mag-usisa. Sinubukan ni Maya na manatiling magalang. Humihingi po talaga ako ng paumanhin, sir. Hindi ko na po ulitin, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Itinulak ni Vargas ang kariton ng buong lakas. Kumalat ang laman nito sa kalsada. Ang mga bote ay nabasag, ang mga lata ay gumulong papunta sa kanal. Sa susunod na dadaan ka sa pampublikong lugar, mag-ingat ka. Huwag kang sagabal sa mga taong nagtatrabaho, sigaw niyang muli. Namula ang mukha ni Maya, pinipigilan ang pinaghalong hiya at galit. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. May ilan na kinukuha ang kanilang mga cellphone para mag-video. Isang ale na nagbabantay ng sari-sari store ang sumubok magsalita. Sir, mangangalakal lang po yan. Huwag niyo namang pag-initan. Ngunit sinagot lang ito ni Vargas ng isang mapanuyang tingin. Teritoryo to ng pulis. Huwag kang makialam. Bumagsak ang mga luha ni Maya. Lumuhod siya at isa-isang pinulot ang mga basag na bote. Nasugatan ang kanyang kamay, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa likod ng kanyang katahimikan, nag-aapoy ang kanyang puso. Hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa pagyurak sa kanyang dignidad. Sa isip niya, bumulong siya, dahil lang isa akong mangangalakal, ganito na lang kadali para sa kanila na sipain at hiyain ako. Kung alam lang nila kung sino talaga ako. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Nakatayo pa rin si Vargas sa malapit, tila ninanamnam ang kahihiyang dinaranas ni Maya. O, sige na, alis. Huwag kang maging sanhi ng traffic dito, sabi niya habang iwinawagayway ang kamay na parang nagtataboy ng pusang kalye. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang mukha at tumitig ng diretso sa mga mata ni Vargas.
Ang titig na iyon ay matalim at malamig, sapat upang bahagyang makaramdam ng kaba ang pulis, kahit hindi niya alam kung bakit. Anong tinitingin-tingin mo dyan, hamon ni Vargas? Hindi sumagot si Maya. Huminga lang siya ng malalim, inipon ang natitirang lakas, at sinabi ng mahina, "Opo, sir. Aalis na po ako." Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang kariton, ngunit sa bawat hakbang niya, may nagbago. Hindi na siya isang ordinaryong mangangalakal lamang. Matapos umalis ni Maya, dalawang pulis, sina Marco at Leo, ang lumapit kay Vargas. "Grabe ka naman kanina, Rico." "Mangangalakal lang yun," sabi ni Marco. "Hayaan mo na. Ang mga yan, minsan magnanakaw din." "Malay mo may pinupuslit na droga sa kariton niya," sagot ni Vargas habang nagkikibit balikat. "Pero parang ang disente ng babae kanina. Nakita ko ang mga mata niya, hindi parang sa ordinaryong pulubi," bulong ni Leo. "Nako, masyado ka kasing nanonood ng teleserye," sagot ni Vargas habang nagsisindi ng sigarilyo. Ngunit sa di kalayuan, sa isang maliit na karinderya, isang lalaking simple ang pananamit ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Tinitigan niya ang papalayong si Maya, saka kinuha ang kanyang cellphone at nag-type ng isang maikling mensahe, "Target contact identified. Identity must not be compromised." Ipinadala niya ang mensahe at muling itinago ang cellphone. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, bumalik si Maya sa kanyang tinitirhan, isang maliit na barong-barong sa gilid ng ilog Pasig na may bubong na yero na tumutulo. Sa loob, mayroon lamang isang manipis na banig at isang lumang radyo. Sa isang sulok, may isang maliit na bag na naglalaman ng malinis na damit at isang pares ng makintab na itim na sapatos, isang malaking kontra sa kanyang buhay bilang mangangalakal. Umupo siya sa sahig na semento, nililinis ang sugat sa kanyang kamay gamit ang tubig mula sa balde. Blanko ang kanyang tingin, ngunit abala ang kanyang isipan. Binuksan niya ang maliit na bag at inilabas ang isang maliit na gintong lenkana na maisagisag ng agila at nakasulat na Directorate for Intelligence. Si Maya ay hindi isang ordinaryong mangangalakal. Siya ay isang miyembro ng intelligence unit na nagpapanggap. 2 buwan na siyang nasa isang lihim na misyon para imbestigahan ang isang sindikato ng mga tiwaling pulis na sangkot sa kotong at pangingikil sa paligid ng Quiapo. Sinadya niyang magpanggap na mangangalakal upang maobserbahan ang kanilang mga gawain ng malapitan. Ngunit ang insidente kaninang umaga ay nagpaalala sa kanya na kailangan niyang mag-ingat, lalo na't isa sa mga pulis na sumipa sa kanya ay kasama pala sa listahan ng kanyang mga target. Matagal niyang tinitigan ang lenkana. "Vargas," bulong niya. Ang pangalang iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Hindi lang dahil sa masamang pagtrato nito, kundi dahil may naamoy siyang mas malaki pa kaysa sa simpleng kayabangan. Sa mga intelligence report, matagal nang lumalabas ang pangalan ni Sargento Vargas sa mga ulat tungkol sa kotong sa palengke. Ngunit wala pang matibay na ebidensya. Noong gabing iyon, nagsulat si Maya ng isang lihim na ulat sa kanyang maliit na kwaderno. Subject: Vargas exhibits violent behavior towards civilians. Possible involvement in extortion in Quiapo area. Aggressive reaction when authority is questioned. Needs intensive monitoring. Isinara niya ang kwaderno at tumingin sa labas ng maliit na bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa malayo. Sa katahimikan, nangako si Maya sa kanyang sarili, "Babalik ako bukas." Pero sa pagkakataong ito, hindi lang sako ang dala ko. Kinabukasan, maaga pa lang ay maingay na ang palengke. Bumalik si Maya dala ang kanyang kariton na para bang walang nangyari. Ngunit sa ilalim ng kanyang damit, nakatago ang isang maliit na aparato na parang aspili, isang microcamera at voice recorder. Ilang tindero sa palengke ang bumati sa kanya tulad ng dati. Ngunit mayroon ding nagbubulungan. Ayan yung mga ngalakal na sinigawan ng pulis kahapon. Kawawa naman. Ngumiti lang si Maya, nagkukunwaring walang pakialam. Sa kabilang banda ng kalsada, si Vargas at ang kanyang team ay muling nagbabantay sa kanilang maliit na outpost. Nakita niya si Maya mula sa malayo at bahagyang tumawa. Ayan na naman yung pulubi kahapon. Ang lakas ng loob na dumaan ulit dito. "Hayaan mo na, Rico. Huwag ka nang humanap ng gulo," sabi ni Marco. "Gusto ko lang makita kung anong tapang niya kapag sinita ko ulit," sagot ni Vargas habang tumatayo.
Ngunit sa pagkakataong ito, bago pa man makalapit si Vargas, dalawang itim na sasakyan na may madidilim na salamin ang huminto. Mula sa loob ay lumabas ang tatlong lalaking nakasibilyan, ngunit halatang may otoridad. Isa sa kanila si Major Antonio Cruz, isang opisyal mula sa Internal Affairs Service, VIC, na dumiretso sa outpost. Magandang umaga sa lahat, sabi niya ng may diin. Ang mga pulis ay biglang tumayo ng tuwid. Magandang umaga, sir, sabay-sabay nilang sagot. Sumunod na tumayo si Vargas, ngunit malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang sentido. Tumingin si Major Cruz sa paligid at nagtanong ng isang bagay na nagpatahimik sa lahat. Nakatanggap ako ng ulat na madalas daw ang kotongan dito laban sa maliliit na negosyante. May gusto bang magpaliwanag? Walang nangahas na magsalita. Lumunok si Vargas. Wala po, sir. Baka po nagkakamali lang ng impormasyon, mabilis niyang sagot. Matagal siyang tinitigan ni Major Cruz, saka ngumiti ng malamig. Tingnan natin. Samantala, si Maya ay nagmamasid mula sa malayo, nagkukunwaring abala sa kanyang mga bote. Ngunit ang maliit na kamera sa kanyang damit ay nire-record ang bawat segundo ng usapan. Alam niyang ang unang hakbang ay naging matagumpay. 3 buwan bago ang lahat ng ito, si Maya de la Torre ay isang kadete sa huling taon niya sa Philippine National Police Academy, sumasailalim sa Field Intelligence Training. Direkta siyang ni-recruit ni Major Cruz dahil sa kanyang matalas na kakayahang mag-obserba at mataas na empathy. Nang bigyan siya ng misyon na magpanggap bilang mangangalakal, maraming kasamahan niya ang nag-alinlangan. Hindi biro ang misyon na to, Maya. Magulo ang lugar na iyon at kailangan mong mamuhay na parang isa ka talaga sa kanila, sabi ni Major Cruz noon. Sumagot lang si Maya ng maikli, kung para po sa katotohanan, handa po ako. At totoo nga, isinabuhay niya ang pagiging mangangalakal, natutulog sa ilalim ng tulay, kumakain ng pagpag, at namumuhay kasama ng mga taong madalas kinalilimutan ng lipunan. Ngunit dahil dito, marami siyang natutunan tungkol sa katapatan, pagpupunyagi at respeto na madalas binabaliwala ng mga may uniforme. Kaya naman nang sipain siya ni Vargas, hindi lang galit ang kanyang naramdaman, kundi pati na rin pagkadismaya sa sistemang dapat sana ay nagpoprotekta sa mga mahihirap. Kinabukasan, mas matindi ang tensyon sa Quiapo. Malagkit pa rin ang hangin, ngunit tila mas mabigat ang pakiramdam. Matapos ang pagbisita ni Major Cruz kahapon, maraming negosyante ang nagbubulungan tungkol sa isyu ng kotong na imbestigahan. Ang mga pulis na karaniwang nagbabantay sa kanto ay mas alerto. Ang ilan ay binawasan pa ang dalas ng kanilang panghuli. Ngunit si Sargento Vargas ay balisa. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang mga salita ni Major Cruz ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Tingnan natin. Pakiramdam niya ay minamanmanan siya, ngunit hindi niya alam kung sino. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang mukha ng dalagang mangangalakal kahapon ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa titig ng dalaga. May kakaiba doon. Isang bagay na hindi nagpapatahimik sa kanya. Bandang 8:00 ng umaga, muling lumitaw si Maya. Tulad ng dati, dala ang kanyang maingay na kariton at malaking sako sa likod. Blanko ang kanyang mukha, na para bang ang insidente kahapon ay hindi nag-iwan ng anumang bakas. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang mahalaga ang araw na ito. Ito ang araw kung saan ang lahat ng record na kanyang nakalap ay direktang ipapadala sa VIC headquarters. Binuksan niya ang maliit na recording device sa ilalim ng kanyang damit, saka dahan-dahang naglakad palapit sa police outpost. Si Vargas, na nakaupo sa isang plastik na upuan, ay agad na tumayo. Hoy, ikaw na naman, sabi niya sa malakas na tono. Ilang negosyante ang napahinto sa kanilang ginagawa. Biglang tumahimik ang paligid. Huminto si Maya, tinitigan siya ng walang takot. Opo, sir. Dito po ako dumadaan araw-araw. May problema po ba? Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Suminghal si Vargas. Pinahiya mo ako kahapon. Ngayon, bumalik ka pa. Naghahanap buhay lang po ako, sir. Wala po akong ginugulong tao. Lumapit si Vargas. Akala mo hindi ko alam? Mukhang hindi ka ordinaryong mangangalakal, ano? Bahagyang yumuko si Maya, nagkukunwaring kinakabahan. Hindi ko po maintindihan, sir.
Ano po ang ibig niyong sabihin? Pinaningkitan siya ng mata ni Vargas. Kahapon, parang may nirecord ka, ano? Maraming nakakita sa'yo na maihawak ka noong sinisita kita. Ang ibang mga pulis ay nagsimula ng tumayo, nagmamasid ng may pagdududa. Bahagyang tumawa si Maya. Mag-record? Wala po akong cellphone, sir. Saan ka naman nakakita ng pulubing may cellphone? Lalo pang naghinala si Vargas. Hinawakan niya ang braso ni Maya at hinila ito ng marahas. Sumama ka sa outpost. Ay check natin. Sinubukan ni Maya na manatiling kalmado. Sa isip niya, alam niyang posibleng mangyari ito. Kailangan lang niyang siguraduhin na ang lahat ng data mula sa recorder ay otomatikong naipadala sa pamamagitan ng long-range signal. Sa loob ng maliit na outpost, ang mainit na hangin ay maihalong amoy ng panis na kape at sigarilyo. Inutusan ni Vargas ang dalawa niyang tauhan, sina Marco at Leo, na isara ang pinto. Kapapin niyo iyan. Tingnan niyo kung may nakatagong aparato, utos ni Vargas. Nag-alinlangan si Marco. Pero, Rico, babae yan. Anong kinatatakot mo? Mangangalakal lang yan, sigaw ni Vargas. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Marco, itinaas ni Maya ang kanyang mukha. Nagbago ang kanyang tingin, naging malamig. Nagsalita siya sa isang tono na hindi na tulad ng isang mangangalakal. Sargento Vargas, alam niyo po ba na ang ginagawa ninyo ngayon ay maaaring ituring na harassment at abuse of authority? Natigilan si Vargas. Ang boses na iyon, ang paraan ng kanyang pagsasalita, hindi ito boses ng isang tagapalengke. Sino ka ba talaga? Tanong niya, mahina ngunit puno ng diin. Tumayo ng tuwid si Maya, tinitigan siya ng diretso sa mata. Sobra na po ang pasensya ko, sir. Pero mula kahapon, hindi lang etika ang nilabag ninyo, dinungisan niyo rin ang karangalan ng unipormeng suot ninyo. Nagkatinginan sina Marco at Leo, parehong naguguluhan. Tumawa si Vargas ng may pang-asa. Wow, ang taas naman ng lipad mo para sa isang pulubi. Mula sa loob ng kanyang damit, inilabas ni Maya ang isang maliit na e-card. Inilagay niya ito sa mesa ng may diin. Directorate for Intelligence, Internal Operations. Pangalan, Maya de la Torre. Biglang tumahimik ang kwarto. Ang tunog ng lumang electric fan na umuugong ang tanging naririnig. Tinitigan ni Vargas ang card, saka tumingin kay Maya ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ay intel ka? Tumitig ng diretso si Maya. Tama po. At sa loob ng 2 buwan, nagpanggap ako sa lugar na ito para imbestigahan ang mga aligasyon ng kotong at karahasan sa mga sibilyan. Kabilang na ang ginawa ninyo. Isang tawang kinakabahan ang kumawala kay Vargas. Impossible. Peking A2. Walang intel na magpapanggap na pulubi. Kaya nga po epektibo, dahil akala nyo imposible, sagot ni Maya ng mahinahon. Pinindot niya ang isang maliit na buton sa kanyang relo, at hindi nagtagal, isang recording ang umalinggaw mula sa isang mini speaker. Boses mismo ni Vargas habang sumisigaw, naninipa, at humahamak kay Maya kahapon. Lumunok si Marco. Biboses mo iyon, Rico. Nagsimulang magpanik si Vargas. Frame up 2. Tinitigan siya ni Maya ng matalim. Hindi po, sir. Na-frame up kayo ng sarili ninyong kayabangan. Hindi nagtagal, mula sa labas ay narinig ang tunog ng 2 itim na sasakyan na huminto sa tapat ng outpost. Bumaba si Major Cruz kasama ang 2 miyembro ng VIS na nakauniporme. Tama na yan, sabi niya ng malamig pagpasok. Lahat ng pulis sa loob ay nanigas sa kinatatayuan. Tumingin si Major Cruz kay Maya. Kumpleto na ang ulat mo, De La Torre. Tumango si Maya. Lahat po ay na-record at naipadala na, sir. Natulala si Vargas. Maputla ang kanyang mukha. Sargento Vargas, sabi ni Major Cruz, mahina ngunit may diin. Ikaw ay pansamantalang ideditin dahil sa alegasyon ng karahasan, laban sa sibilyan at pagkakasangkot sa kotong sa area ng Quiapo. Magsasagawa kami ng mas malalim na investigasyon. Agad na sinubukan ni Vargas na ipagtanggol ang sarili. Sir, hindi ito patas. Nagpanggap lang siya. Hindi pwedeng basta-basta na lang siyang mag-akusa. Lumapit si Major Cruz, tinitigan siya ng malamig.
Ang patas ay kung hindi mo sinisipa ang mga mahihirap na naghahanap buhay lang. Pero pinili mong maging hari-harian sa kalsada. Ngayon, harapin mo ang kahihinatnan. Sa labas ng outpost, nagkukumpulan na ang mga usisero mula sa palengke. Nang ilabas si Vargas na nakaposas, nagsimulang mag-record ang mga kamera ng cellphone. Ilang negosyante ang mahinang nagsaya. May ilan ding naiyak. Ayan, yung pulis na nagalit sa mga ngalakal kahapon, bulong ng isang lalaki. Grabe, intel pala yung babae, sabi naman ng isa pa. Yumuko ng malalim si Vargas. Namumula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot. Lahat ng taong minamaliit niya noon ay nakatingin sa kanya ngayon ng may pandidiri. Samantala, si Maya ay nakatayo malapit sa pinto ng outpost. Ang uniforme niya ay malinaw na ngayong nakikita, isang itim na jacket na may logo ng Directorate for Intelligence sa kanang braso. Kalmado pa rin ang kanyang mukha, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Lumitaw ang lalaking nagmamasid kahapon mula sa karinderya. Galing mo, Maya. Pinanginig mo lahat ng pulis dito, sabi niya. Ngumiti lang ng bahagya si Maya. Hindi para manakot, kuya. Para magising sila. Ilang oras ang lumipas sa pansamantalang opisina ng ETH, magkaharap na nakaupo sina Maya at Major Cruz. Magaling ang trabaho mo, sabi ni Major Cruz habang binubuklat ang isang makapal na folder ng mga ulat. Ang mga data na nakalap mo ay nagbukas ng mas malaking network. Maliit na isda lang si Vargas. May mas mataas na opisyal sa kanya na sangkot din. Tumango si Maya. Handa po akong magpatuloy, sir. Pero pwede po ba akong maging tapat? Ngumiti ng bahagya si Major Cruz. Sige lang. Hindi ko po akalain na ganito karami pa rin ang nagsusuot ng uniforme, pero nakalimutan na ang sinumpaan nila. Kung hindi po ako naging matatag noon, baka natrauma na ako o sumuko. Tinitigan siya ni Major Cruz ng may paghanga. Kaya ikaw ang pinili namin. Hindi ka lang matalas na intel, tao ka pa ring may puso. Bihira iyan. Tumingin si Maya sa bintana. Dahan-dahang nagsimulang umambon. Kung ako po ang tatanungin, mas gusto kong bumalik sa palengke. Hindi para magpanggap ulit, kundi para tulungan yung mga taong nakilala ko doon, sabi niya ng mahina. Tumango si Major Cruz. CJ. Pero sa pagkakataong ito, darating ka hindi bilang mangangalakal, kundi bilang simbolo na ang hustisya ay kayang manahan kahit sa pinakamaruming lugar. Makalipas ang isang linggo, iba na ang pakiramdam sa palengke ng Quiapo. Wala nang nakakatakot na checkpoint. Wala nang pulis na bastos. Ilang bagong opisyal ang itinalaga doon na may mas makataong pakikitungo. Sa isang sulok ng palengke, si Maya ay nakasuot ng simpleng damit ngunit malinis. Dala niya ang isang tumpok ng mga kwaderno at lapis para sa mga batang lansangan doon. Si Kiko, ang batang bumati sa kanya noon, ay tumakbo palapit. Ate Maya, hindi ka na po mangangalakal ngayon? Ngumiti si Maya habang hinahaplos ang ulo nito. Dati, mangangalakal si ate. Pero hindi bote ang hinahanap ko kundi katotohanan. Ilang negosyante ang kumaway at nagpasalamat kay Maya sa kanyang tapang. Sumagot lang siya ng may kababaang loob, ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ang mahalaga, wala nang maliliit na taong mayurakan dahil lang sa uniforme. Sa di kalayuan, umalingaw ang tunog ng kampana mula sa simbahan ng Quiapo. Huminto sandali si Maya, tumingin sa langit na nagsisimula ng lumiwanag. Sa kanyang puso, nanalangin siya, sana, marami pang tagapagpatupad ng batas ang makaalala na ang kapangyarihan ay hindi para manupil, kundi para maglingkod. Naglakad siya palayo sa palengke ng may magaan na hakbang. Hindi na sako ang pasan niya sa likod, kundi isang malinis na pangalan na nilinis niya sa pamamagitan ng tapang at katapatan. Halos 2 buwan na ang lumipas mula nang mahuli si Sargento Vargas. Ang kanyang kaso ay naging malaking balita. Pulis na nanipan ng mga ngalakal, tiklo. Biktima, intel pala, iyon ang laman ng mga headline. Ang pangalan ni Maya de la Torre ay biglang nakilala ng publiko. Bagamat sa mundo ng intelligence, dapat manatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan, sa totoong buhay, ang kasikatan ay hindi isang biyaya, isa itong banta. Isang umaga, sa opisina ng Directorate for Intelligence sa Camp Crame,
Katatapos lang ni Maya magsulat ng bagong ulat nang dumating ang isang internal courier na may dalang makapal na brown envelope na may markang Key Confidential. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang opisyal na sulat na pirmado ni Coronel David Reyes, ang kanyang direktang superior. Maikli ngunit matigas ang nilalaman, personnel na may pangalang Maya de la Torre ay pansamantalang inililipat sa Provincial Internal Investigation Unit. Inaasahang hindi magsasagawa ng anumang field investigation activity nang walang nakasulat na pahintulot. Dahilan, personnel security and need for cross-divisional coordination. Binasa ni Maya ang sulat ng ilang beses. Pansamantalang inilipat, bulong niya, o dahan-dahang tinataboy. Tumingin siya sa bintana. Makulimlim ang langit sa Quezon City. Alam niyang may hindi tama. Sa mundo ng intelligence, ang biglaang paglipat ng walang detalyadong paliwanag ay madalas nangangahulugang may nagalaw kang isang bagay na mas mataas, isang bagay na hindi dapat ginagalaw. Nang tanghaling iyon, nakipagkita si Maya sa kanyang dating kasamahan, si Jose, isang senior data analyst sa kanilang unit. Umupo sila sa isang tahimik na sulok ng kantina habang humihigop ng itim na kape. Alam mo ba kung bakit ako nilipat? Tanong ni Maya, nakakunot ang noo. Tumingin muna si Jose sa paligid bago magsalita ng mahina. May bulong-bulungan sa itaas. Sabi nila, nabuksan mo raw ang isang bagay na malapit sa isang malaking opisyal. Si Vargas, piyesa lang yun. Piyesa ni sino? Tinitigan siya ni Jose ng matalim. Ang balita, may isang koronel na siyang coordinator sa field. Siya ang nag-aayos ng hatian ng kotong mula sa ilang palengke. Maliit na bahagi lang si Vargas. Matagal na nanahimik si Maya. Binanggit ba ang pangalan niya? Tanong niya. Sa huli, yumuko si Jose. Coronel David Reyes. Ang pangalang iyon ay nagpakabog sa dibdib ni Maya. Iyon din ang pangalang nasa sulat ng paglipat niya kaninang umaga. Nang gabing iyon, hindi dumiretso si Maya sa kanyang tirahan. Lihim siyang bumalik sa Digital Archives Room kung saan nakatago ang lahat ng internal reports. Ginamit niya ang kanyang personal access para hanapin ang mga lumang ulat tungkol sa mga operasyon sa mga palengke sa Metro Manila. Ilang file ay nakalock gamit ang secret code. Ngunit alam na ni Maya kung paano lampasan ang sistema. Gamit ang natutunan sa training, nakahanap siya ng isang kakaibang pattern. Sa tuwing may malaking operasyon sa mga palengke, may lumalabas na karagdagang financial report na may markang key field confiscations. Hindi malaki ang halaga, ngunit palaging regular na lumalabas. At ang pumipirma sa lahat ng ulat na iyon, Coronel David Reyes. Matagal na tinitigan ni Maya ang screen. Halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman, galit, pagkadismaya, ngunit may kasama ring takot. Kung siya nga ang utak nito, bulong niya, kailangan kong mag-ingat. Hindi siya basta-bastang superior. Kinopya niya ang data sa isang maliit na flash drive at itinago ito sa panloob na bulsa ng kanyang jacket. Alam niyang noong gabing iyon, pumasok siya sa isang mapanganib na teritoryo. Hindi na lang isang tiwaling pulis ang kalaban niya, kundi isang bulok na sistema sa loob mismo ng kanyang institusyon. Bandang 11:00 ng gabi, bumaba si Maya sa basement parking ng gusali. Tahimik ang lugar, tanging ang alinggaw ng kanyang mga yapak ang naririnig. Ngunit bigla, isa-isang namatay ang mga ilaw sa isang sulok. Huminto siya, naging alerto. Mula sa likod ng isang itim na van, lumabas ang dalawang lalaking malalaki ang katawan at nakasuot ng face mask. Walang salita, agad sumugod ang isa at sinubukang agawin ang bag ni Maya. Sa isang mabilis na kilos, sinipa ni Maya ang tuhod nito at umikot. Mga galaw na natutunan niya sa training sa Special Action Force. Bumagsak ang lalaki, ngunit ang kasama nito ay naglabas ng isang maliit na balisong. Dahan-dahang umatras si Maya, saka kinuha ang isang maliit na teleskopikong baston mula sa kanyang bag. Sino ang nag-utos sa inyo? Matigas niyang tanong. Walang sagot. Atake lang. Ang tunog ng nagbabanggaang metal at mga yabag ay umalinggaw sa tahimik na parking lot. Nagtamo ng gasgas si Maya sa braso, ngunit nagawa niyang patumbahin ang isang salarin sa pamamagitan ng isang malakas na suntok sa sentido. Ang isa naman ay tumakbo papunta sa emergency exit. Hinabol siya ni Maya ngunit nawala na ito. Isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ng salarin ang kanyang nakita.
Manahimik ka kung ayaw mong isunod ka sa pasig. Matagal niyang tinitigan ang sulat, saka bumulong. Ngayon, alam kong malapit na ako. Kinabukasan, kinausap ni Maya si Major Cruz sa isang maliit na karinderya sa Sampaloc. Dumating siya na nakaordinaryong damit. Mukhang mas pagod si Major Cruz kaysa dati. Narinig ko na ang tungkol sa paglipat sa'yo, sabi niya. So, totoo ang chismis. Tumango si Major Cruz. Naglilinis ng baka si Reyes. Matagal ko nang pinaghihinalaan na sangkot siya, pero wala pa akong ebidensyang pwedeng dalhin sa korte. Inilabas ni Maya ang flash drive mula sa kanyang bulsa. Kung ganoon, baka ito na ang susi. Kinuha ito ni Major Cruz, seryoso ang mukha. Alam mo ba na kapag kumalat to, ikaw ang una nilang pupuntiryahin? Ngumiti ng bahagya si Maya. Sinimulan na nila, sir. Kagabi may umatake sa akin sa parking lot. Kinuyom ni Major Cruz ang kanyang kamao. Mga walang hiya. Sige, simula ngayon, huwag kang mag-isang gagalaw. Makikipag-ugnayan ako sa isang special unit para mabigyan ka ng proteksyon. Tinitigan siya ni Maya ng may determinasyon. Ayoko pong proteksyon lang. Gusto kong sumama sa paghuli sa kanila. Sandaling natahimik si Major Cruz, saka dahan-dahang tumango. CJ. Pero simula ngayon, lahat ng galaw mo ay dapat sa ilalim ng radar. Tahimik tayong kikilos. 3 araw ang lumipas, sinimulan ang isang lihim na operasyon. Sinimulang subaybayan ni Maya at ng maliit na team na pinamumunuan ni Major Cruz ang daloy ng pera mula sa mga ulat ni Reyes. Natuklasan nila na buwan-buwan, bahagi ng operational funds ay napupunta sa isang peking account sa ilalim ng pangalang Kikalsada ng Paglilingkod Foundation. Matapos ang masusing investigasyon, ang foundation pala ay pinamamahalaan ng asawa ni Reyes. Sumama si Maya sa isang surveillance mission isang gabi sa isang lumang bodega sa port area ng Maynila, kung saan pinaghihinalaang iniipon ang pera bago ipamahagi. Nagpanggap siyang muli sa pagkakataong ito bilang isang driver ng delivery truck. Bandang 1:00 ng madaling araw, isang itim na igu ang dumating. Mula sa loob ay bumaba si Reyes kasama ang 2 pang lalaki. Dala nila ang isang malaking itim na maleta. Si Major Cruz, na nagmamanman mula sa kabilang kalye, ay nagbigay ng hudyat sa radyo. All positions, stand by. Wait for the signal. Nagpanggap si Maya na nagbababa ng mga kahon mula sa truck. Nang lumapit si Reyes, binuksan niya ang microcamera sa kanyang jacket. Malinaw na na-record ang boses nito. Bilisan nyo, ipadala ang perang iyan sa foundation. Sa susunod na linggo ang hasyan. Siguraduhin niyong walang tatagas, hindi tulad ng kaso ni Vargas. Iyon ang pangungusap na kailangan nila. Sakto nang papasok na si Reyes sa sasakyan, nagbigay ng go signal si Major Cruz. Mula sa iba't ibang direksyon, lumabas ang mga miyembro ng VIS na armado. Sas! Huwag kayong gagalaw. Nagulat si Reyes, ngunit nang makita niya kung sino ang namumuno sa operasyon, namutla ang kanyang mukha. Cruz, ang lakas ng loob mong talikuran ako, matalim niyang sabi. Lumapit si Major Cruz. Ipinapatupad ko lang ang sumpang binali mo. Samantala, lumabas si Maya mula sa likod ng truck, tinanggal ang kanyang sombrero at face mask. Nanlaki ang mga mata ni Reyes. Ikaw? Tinitigan siya ni Maya ng mahinahon. Ang mga ngalakal na ipinatapon ninyo, sir. Ilang oras ang lumipas, kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa pagkakahuli kay Coronel Reyes. Ang video ng operasyon ay kumalat sa publiko, ipinapakita ang sandali kung saan nahuli si Reyes na may 100,000 piso sa itim na maleta. Nagulat ang lahat. Ngunit mas nakakagulat ang figura ng isang dalaga na muling lumabas sa balita. Si Maya de la Torre ay tinawag na isang batang bayani sa loob ng EHC na naglakas loob na ilantad ang korupsyon. Sa isang banda, naging simbolo siya ng katapatan. Ngunit sa kabilang banda, marami ang hindi natuwa. 2 linggo matapos mahuli si Reyes, lumabas ang mga nakakagulat na balita. Ilang anonymous accounts sa social media ang nagpakalat ng akusasyon na si Maya ay ginamit lang sa politika para pabagsakin si Reyes at nakakakuha siya ng special treatment dahil malapit siya kay Major Cruz. Nagsimula na ang fake news, sabi ni Jose isang hapon.
Binasa ni Maya ang isang post at napabuntong hininga. Hindi sila tumitigil kahit nahuli na ang utak. Tinitigan siya ni Jose ng seryoso. May network pa rin sila at sa tingin ko, hindi pa ito tapos. Tinitigan ni Maya ang screen ng computer, ang litrato niya na nakalagay sa isang peking artikulo. Kung ganoon, hindi pa rin ako tapos. Nang gabing iyon, nakaupo si Maya sa balkonahe ng kanyang tinutuluyang apartment. Ang mga ilaw ng lungsod ay malabo sa di kalayuan. Binuksan niya ang kanyang maliit na kwaderno, ang librong ginamit niya noong nagpapanggap siyang mangangalakal. Ang huling pahina ay blanko pa. Dahan-dahan siyang nagsulat. Ang katarungan ay hindi tungkol sa kung sino ang malakas, kundi kung sino ang matapang kahit alam ang panganib.